Bago tayo magsimula, alam po muna yumuko at manalangin. Let us pray. Lord God, kami pinagpupulot po salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa bawat isa. Tunay nga na ikaw ang dahilan ng bawat kami nagtitipon-tipon dito sa iyong bahay sa bahay. Ayun din sa aming mga kapatid na nanonood, sa mga tahanan, kami mga FPLI, Panginoon. Tuloy mo sila po pala iparamdam sa kanila yung comfort na nanonood sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin namin, samahan mo kami ang iyong banal na spirito ang umuspo sa bawat isa. Sa Diyos, maramdaman namin ang katotohanan na ipinapangalan namin. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa para maging mabisang katotoo ng mga mapakinggan namin ngayon, Panginoon. At patuloy kami umaasa na ikaw ang mangalaga ng aming mga pananampalataya sa mga oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Living hope. Napakaganda ng topic natin. Yung inawit natin kanina, ang title po noon ay Living Hope, kung mapapansin nyo. At tamang-tama naman po, ang pag-usapan natin ngayon is still Living Hope. So yung mga inawit natin, medyo bibigyan natin yung theological aspect. Saan ba nagmula? Saan ba binase yung awitin kanina na Living Hope? Yun yung papakinggan natin ngayon. At ano ang kinalaman ng pag-asa? So sineselebrate natin yan, ang muling pagkabuhay. Yung Pasko ng pagkabuhay. Kung matatandaan niyo po, kung sinabi ko, mayroong tatlong mga importanteng bagay sa history ng mundo. Ang una po ay yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Yan, sineselebrate natin ng Christmas. Napaka-importante niyan. Kalimutan mo na yung history, wag lang yung pagkasilang ng Panginoong Hesus. Yung pangalawa ay yung kamatayan niya. Napaka-importante niyan sa balat ng lupa. At yung pangatlo naman po ay yung kanyang resurrection. At yun po yung sineselebrate natin ngayon. Napakahalaga na bigyan natin ng diin yung resurrection. At ano ang dulot ng resurrection? Yung katotohanan, ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling binuhay pagkalaan ng 3 araw. Ano nga ba kinalaman? Pwede ba hindi na lang nabuhay si Jesus Christ? Let's say, nabago siya sa krus, namatay. After that, hindi na siya nabuhay. Total naman, tapos na yung ginawa niya. Sabi niya, it is finished. So, hindi na required na muling mabuhay si Jesus Christ. And nakakalungkot isipin, may mga ganun talaga. Kung mababasa natin sa Biblia, as early as the early church, may mga churches na hindi naniniwala muling binuhay ang ating Panginoong Hesus. At hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung nangyayari. Kaya kung maiisip nyo, may mga kulto, may mga simbahan, sinasabing Christian church, na yung pastor, siya daw yung bagong Jesus Christ. Kung mapapansin nyo. Actually, medyo dami ko napanood sa Netflix na ganyan. Napakaraming lumalabas na mga tao na sinasabi, ina-acknowledge nila na sila ang Mesiyas, sila ang bagong Jesus Christ. Sila daw yung muling pagkasilang ni Jesus Christ na tinutukoy sa Bible. At ang nakakalungkot dito, marami, sobrang dami, ang naniniwala sa tao yun, sa tao. Dito pa nga sa Pilipinas, di ba? Meron nang nagsasabi na siya daw ang anointed Son of God. Sinasabi niya, siya ang anak ng Diyos. Sino bang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. At sa ibang bansa, napakarami na nagsasabi na sila ang anointed Son of God. Sila si Kristo. At maraming naloloko, maraming naniniwala sa kasinungalingan na yun. Dahil hindi sila naniniwala na yung current Jesus Christ, yung Jesus Christ na napako sa krus, na namatay, ay buhay hanggang sa ngayon. Hindi sila naniniwala na yung Jesus Christ, nung
higit 2,000 years ago, ay buhay pa hanggang sa ngayon. Kaya, ang nangyayari, humahanap sila ng bagong Jesus Christ. Just because, hindi naka-instill sa puso nila yung resurrection ng Jesus Christ. Nalilin lang sila kasi akala nila yung Jesus Christ, higit 2,000 years ago, ay hindi na nag-exist. Una sa lahat, sasabihin ko sa inyo, isang beses lang namatay si Kristo. At hanggang sa ngayon, nabubuhay siya. He was resurrected and living up to this day. Hindi na muli siya mamamatay. So therefore, there's no need for another Jesus Christ na isisilang. Sa Pilipinas, sa Korea, kahit sa bansa, kapag sinasabi nila na sila ang bagong Jesus Christ, hindi pwedeng mangyari yun. Dahil yung current and the only Christ that we need was resurrected. Buhay po, mga kapatid. That itself speaks loudly. Pero sa mga oras na ito, syempre, bibigyan ko pa kayo ng mga implication sa kagandahan ng theology, ng doctrine, ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. Yan, pinakita na yung verse na kanina ginamit ng ating worship leader, pero basahin ko ulit. 1 Peter 1:3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Yan yung title natin, Living Hope. Yan din yung inaalik natin kanina. Ito yung theme ng araw na to. Ito yung theme ng celebration natin, Living Hope. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Unang sa lahat ng verse na ito, marami tayong matututunan. Marami tayong madidiscover na feeling ko would change our minds radically. Paano natin ini-interpret yung gospel, kung paano natin ina-acknowledge sa mga buhay natin yung katotohanan na ang ating Panginoong Jesus ay binayaran ng mga kasalanan natin. 1 Peter 1:3. Una sa lahat, gusto ko ipakita sa inyo, yung verse na to ay nagpapakita ng pag-asa. Paano ba natin naiintindihan ng pag-asa? Anong idea natin sa pag-asa? Pero kung hindi natin maunawaan, siguro dapat makita natin yung kawalan ng pag-asa. Sinasabi naman sa 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Nakikita niyo yung contrast, nakikita niyo yung difference. Yung isang verse, sinasabi, we can have the living hope. Pwede tayo mag-asa dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Ito namang verse, 1 Corinthians 15:17, ganun pa rin. Pareha sila ng pinupunto, pero yung contrast naman. Sinasabi naman, kung walang resurrection, yung mga ginagawa natin, yung pananampalataya natin, ay meaningless. Walang saysay. We are still in sin. Bakit gano'n? Bakit sa resurrection ni Jesus Christ? Hindi ba dapat sa kamatayan niya? Dahil yun yung instance na binabayaran niya yung mga kasalanan natin. Tama ba? Dapat, yung 1 Corinthians sinasabi, if Christ has not been put on the cross, did not die, our faith is futile. Dapat kasi yun yung instance, yun yung pagkakataon na binabayaran ni Kristo yung mga kasalanan natin. Ganun din, kanina, dapat na mamag-asa tayo dahil si Kristo ay namatay at napako sa krus. Kasi yun yung instance na binabayaran ng kasalanan natin. Pero, ang pinapakita ng mga verses na dalawang yan, na mamag-asa or nawawala ng pag-asa, nawawala ng saysay, ang isang Kristiyano depende sa resurrection or hindi na resurrect ang ating Panginoong Jesus. Bakit doon nakasalanan? Bakit doon nakabase yung pag-asa o kaya kawalan natin ng pag-asa? Yun
yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa. Pero first things first, gusto kong bigyan muna ng reason yung mga pag-asa natin. Sino ba dito yung mga namamag-asa or umasa na sa mga buhay nila? Umasa sa naniligawan, umasa na magpo-promote, umasa nagaganda yung buhay, umasa na yayaman, umasa na makakabili ng mga ganyan. For sure, lahat tayo nag-expect umasa once in our life. Pero malamang, mas marami sa isang beses nangyari na umasa tayo, tama po ba? Yun yung pakiramdam na umaasa ka. At every time na umaasa ka, meron kang basis, meron kang reason kung bakit ka umaasa. Let's say for example, sa trabaho, umaasa ka na mapopromote ka because ayun. Obvious. Marinig ba ako? Ayun. Nawalan kayo ng pag-asa saglit, no? Kala nyo, wala na pag-asa ulit. O, balikan natin. Yan, balikan natin saglit. Sa trabaho, umaasa tayo na mapopromote tayo because may reason, may underlying reason, tama ba? Kasi pinag-uusayan mo eh. Talagang never kang na-late. Ikaw pinakaunang dumadating sa company, tapos ikaw yung pinakahuling uuwi. Umaasa ka, surely, unti-unti aasa ka. Siguro naman, ipopromote na ako nito. Yun yung reason natin, tama ba? Na mamag-asa tayo. Ganun din, sa nanliligaw ka pa lang. Hindi ka maliligaw na walang pag-asa, tama ba? Kung wala kang pag-asa, lilipat ka na eh. Lilipat, maghahanap ka ng ibang babae o babae na nililigawan mo na mayroon kang pag-asa. Binabase mo yun, siguro sa preference ng babae. Gusto ng babae matangkad, ikaw ay pantap, wala kang pag-asa. Pero may mga instance na sobrang tigas ng ulo mo, meron pang pag-asa. Sa sipag yan, matandaan niya sa kasipagan. Kung palagi ka chat-chat, palagi ka nagbibigay ng oras, unti-unti, pumapasok sa isip mo, merong reason para ka umasa. Nasasagutin ka ng nililigawan mo. Dito sa verse na binasa natin, 1 Peter 1:3, gusto kong ipakita yung reason kung bakit tayo may ibigo. Saan ba naguugat yung pag-asa na tinutukoy ng verse na 1 Peter 1:3? And yun, siyempre, nilagay din ng verse. Kung babalikan natin yung verse na 1 Peter 1:3, makikita natin yung dalawang reason. Una ay in His great mercy. And He has given us new birth. Ito yung dalawang reason kung bakit meron tayong libigo, kung bakit kaya nating umasa. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Ang pag-asa natin, bakit tayo umaasa? Una sa lahat, hindi sa ating mga sariling kakayahan. It's because of God's mercy. Hindi sa mga sarili nating gawa. Ito yung paulit-ulit. Simula siguro na itinayo ang Aletheia, hindi nagbago sa mercy ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Ang pag-asa natin, hindi nakadepende sa sipag natin, sa mga tradisyon na ginagawa natin, sa dami ng dinodonate natin sa simbahan, sa mga ginagawa natin service. Ang pag-asa natin nakadepende sa mercy ng Panginoon. God will have mercy to whom He will have mercy. Napakasarap isipin na yung pag-asa natin hindi nakadepende sa mga sarili natin. Dahil kung nakadepende sa mga sarili natin yung pag-asa, malamang wala na siguro tao dito na matututong umasa. But because ang basis, yung root, yung foundation ng pag-asa natin ay hindi na nakadepende sa mga mumunti nating katawan, bagkos sa biyaya ng Panginoon, we could always hope. We could always hope. Patuloy ko sinasabi sa inyo yan. As time goes by, parang dala na rin siguro ng pagtanda natin, pag-mature natin, unti-unti, umababa yung expectations natin. Bunga ng mga failures, mga
desisyon na hindi nag-materialize, unti-unti yung level ng expectations natin bumababa, na parang natotraumatize tayo na hindi ka na umaasa kasi paulit-ulit mo nang ginagawa, paulit-ulit ng result. Muna sa lahat, kaya bumababa yung expectations natin kasi nilalagay natin sa mga sarili natin yung percentage ng success sa mga ginagawa natin. Pero kung ilalagay natin at the feet of our Lord, yung mga inaasahan natin, inaalay natin sa Panginoon, sa mercy niya, in His riches and glory, tingin ko, isa sa inyo would always know that all things will work together for the good. Papaalala ko yan sa inyo. Ang isang Kristiyano, hindi dapat mawawala ng pag-asa. Kahit anong dumating sa buhay natin, dumaan, yung mga trials, never lose hope because yung hope natin is rooted on God's mercy. Knowing God, kilala natin ang Panginoon, hindi siya mauubusan ng mercy, hindi siya mauubusan ng biyaya. He is a very generous God. And He is genuinely concerned sa mga buhay natin. We could always hope, hindi mamamatay yung pag-asa natin kapag nasa Panginoon yan. And pangalawa, new birth. Ito yung essence ng word na born again. Pwede tayo mamag-asa, we could always hope because we are born again. Binuhay tayo ulit sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Born again. Binuhay tayo ulit. Pero ano nga ba yung essence, yung significance ng sinasabing new birth? Basahin natin yung Romans 6:5. Para sa akin, ito yung instance na nabuhay tayo ulit. For if we have been united with Him, si Jesus Christ yan, in a death like His, yan, namatay si Kristo, we will certainly also be united with Him in the resurrection like His. Ito yung pag-asa natin, mga kapatid. If umaasa tayo na sa kamatayan ng Panginoong Jesus ay namatay din tayo sa kasalanan, nawala yung kasalanan, namatay yung kasalanan, namatay na yung dating tayo, we can always certainly hope that we are still united, kaisa pa rin natin ng Panginoong Jesus in His resurrection. Unti-unti nyo na naunawaan kung ano yung halaga ng resurrection. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi na-resurrect, ang estado natin, there's no new birth. Patay din tayo. We are united in Christ, in death. Yan, namatay tayo ang kasalanan natin, walang duda yan. Namatay ang kasalanan. So, hindi na pwedeng gamitin ang kasalanan para husgahan ng isang Kristiyano if he had the new birth. Kung si Kristo ay binuhay ulit, He was resurrected, then definitely, certainly, we Christians has already experienced new birth. Nabuhay na rin tayo. It's like we are resurrected then through Jesus Christ. It is like nangyari na siya at the same time, mangyayari sa future yung resurrection natin. Napakasarap isipin na yung Panginoon natin, si Jesus Christ, whom we are united with, ay buhay hanggang sa ngayon. Kasi kung hindi siya nabuhay, our faith is futile. Wala rin tayo new birth ngayon. Hindi natin masasabi that we are born again. Kung si Kristo ay hindi nabuhay after 3 days. And basahin natin sa 1 Peter 3:15, ano naman yung implication sa mga Kristiyano? Ngayon, alam na natin yung basis ng pag-asa natin. God's mercy
and new birth, yung pagiging born again. Pero gusto kong pakita sa inyo, ha? 1 Peter 3:15 naman, but in your hearts, revere Christ as the Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do it with gentleness and respect. Ulitin ko yung mga napakaganda nun. Be prepared to give an answer to everyone, sa lahat, who ask you, ano ba yung reason mo for the hope that you have? Di ba parang evangelism yan? Kasi ninyo, bilang Kristiyano, knowing na yung hope natin is rooted upon at yung reason, God's mercy and new birth, dapat daw always tayo, palagi tayong prepared to give an answer sa mga tao na tinatanong ko, ano ba yung reason mo kung bakit meron pag-asa sa puso mo? Mga kapatid, sigurado ko, may isip nating reason kung bakit nahihirapan tayo mag-share, wala tayong alam. Bakit Kristiyano pa lang tayo? Wala ako masyadong alam na doctrine, nahihirapan ako magsalita. Pero mga kapatid, tingnan niyo yung 1 Peter 3:15, hindi niya sinabi na always be prepared to give an answer to defend your doctrine, defend your religion. Hindi niya sinabi na dapat lagi ka mayroong dalang parang thesis na magdi-defense ka sa panel, group of panel, na dapat memoryado mo from back to back yung thesis mo. Sinasabi dito, bigay mo lang yung reason mo kung bakit meron kang pag-asa. And when it comes to hope, feeling ko pare-parehas tayo ng level. Hindi inihingi ng Panginoon na dapat maging super intelligent ka, super knowledgeable ka, sa pagsalita, super matatas ka, na talagang mapapahintak mo yung mga tao every time mo sasalita ka. Ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, meron tayong pag-asa. Ang sinasabi niya na dapat may paramdam natin yung pag-asa na yun. May pakita natin kung saan nanggaling yung pag-asa na yun. Most of the time, hindi natin masabi, hindi natin ma-explain na mabuti, pero sinasabi dito, ibigay mo na yung reason kung bakit meron kang pag-asa. Yun po yung essence ng evangelism. Hindi natin kailangan ng mga matitinik, ng mga wordings, mga malulupitan, ng technical terms every time we evangelize. Show your hope. Yun lang po sinasabi ng 1 Peter 15. Ipakita mo yung reason ng pag-asa mo. At kung nakikinig kayo, yung reason ng pag-asa natin is new birth and God's mercy. Hindi sa mga ginagawa natin, hindi sa mga gagawin natin, hindi sa past natin, bagkos nakadepende yung pag-asa natin sa biyaya ng Panginoon at sa new birth na meron tayo. But here's the problem. Ang biyaya ng Panginoon, mahirap ipakita. Ano papakita yan? Ano ebidensya mo? Meron kang pag-asa. Sinasabi mo yung reason ng pag-asa mo is God's mercy and new birth. Paano mo papatunayan yan? New birth. Sinilang tayo ulit. We have been born again. We are regenerated. May nagbago ba sa atin? Naging baby skin ba ako? Hindi. Kung mapapansin nyo, hindi. Naging flawless. Nagkikinang-kinang ba ako? Hindi. Umiilaw ba? Nagkakaroon ba ako ng aura? Wala. Hindi mo masasabi na born again ka kasi hindi naman siya physically na nangyari, but spiritually. Ngayon, kapag spiritual, dito tayo magkakaroon ng problema. Paano mo papatunayan that you experience new birth kung parang wala namang nangyari, walang changes? Una sa lahat, hindi po totoo na walang changes. New birth, syempre, the old has passed away. Yung buhay natin, since we are united with Christ in death and in resurrection, in life, to live is Christ and to die is gain.
Yun yung essence ng being united with Christ. Tayo ay hindi na nabubuhay pagkos si Kristo na nasa atin. At isa sa pinaka-evident difference ng isang tao na walang pag-asa sa tao na mayroong pag-asa is conviction. Sino ba sa inyo ngayon na may conviction? Napakagandang word na conviction. Ang akin natin pumunta dito, alas 5, pumunta tayo. Bakit? Because we are convicted na ito yung tamang gawin. Tama po ba? Masarap matulog sa bahay, especially kapag malamig, kapag maganda yung kama mo. Pero kailangan mong gumising. Pero gumigising sa'yo at nagsasabi na kailangan mo pumunta sa Alintea Bible Church. That is what we call conviction. At first, parang mababaw lang siya. Pero as we go in life through Jesus Christ, habang lumalakad tayo sa buhay Kristiyano, yung conviction na yan, that same conviction will be developed, will be refined, paulit-ulit. Sa pagdaan ng apoy, lumalabas yung ginto. At yung conviction natin will definitely show. Kung tayo po ay updated sa current events, ano na ba nangyayari sa stock market? Mapapansin nyo, updated ba tayo dyan? Sa international affairs, ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? Tayo ba yung mga Kristiyano na hindi umaasa na babalik ang ating Panginoong Jesus? Kung titignan po natin yung mga events sa mundo natin, meron tayong reason para matakot at meron din tayong reason para umasa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Recently lang po, kung mapapansin nyo, ang US at ang Iran ay medyo nagkakaroon naman ng sigalot. There will be wars and rumors of war. Hindi pa tayo tapos sa Russia at Ukraine na gera. Recently lang, yung US, parang nakikipag-away na sa Iran. Mapapansin nyo, yun sinasabi ng Biblia na malapit na bumalik ang ating Panginoong Jesus. There will be wars and rumors of wars. Marami din na mga tao na sasabihin na sila si Jesus Christ. At definitely, yan ay nangyayari sa mundo natin ngayon. Marami na nagpapanggap na si Jesus Christ. Ngayon na yung gera, yung China, malapit na rin. Pwede tayong matakot ultimately kasi the Bible is very clear na masalimuot para sa mga Kristiyano yung darating na end times. Kung papasin natin sa Israel, bawal na magturo ng Jesus Christ. Bawal nang banggitin si Jesus Christ. Never in our entire life na mangyayari na sa mismong Israel. Bawal na sabihin, magturo mga bagay patungkol kay Kristo. But it is now happening. The truth is being suppressed. At definitely, hindi man sa generation natin, pero sa mga susunod generation, sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, definitely mangyayari na ito-persecute ulit yung mga Kristiyano. Mga tao na may dalang baril, tatanungin ka, kung ikaw ba ay Kristiyano o hindi. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, papatayin ka. Pag sinabi mong hindi, well, buhay ka. At dito, lalabas yung word natin na conviction. Ano nga ba ang conviction? Kapag nasa bingit ka ng kamatayan, anong sasabihin mo, kapatid? Babaliling ka ngayon, sabihin mo na hindi ka Kristiyano and you will live. Pero, kung meron kang conviction, if you are convinced
na merong buhay after death, if you are convinced that you are united with Christ, death is gain. Yan ang conviction, mga kapatid. If we are convinced na si Kristo ay higit sa pera, si Kristo ay higit sa buhay natin, si Kristo ay higit sa kahit anong mga bagay na pwede natin i-appreciate. If you are truly convinced sa buhay mo na si Kristo is your ultimate treasure, you will say that you are a Christian. Actually, kahit sa trabaho, kapag tinatanong ka, Christian ka ba? Actually, nag-usap-usap kami, may ganun pala talaga, na kapag sinabi ng Kristiyano, ay hindi ka namin pwede tanggapin. Kasi ang mga Kristiyano, bawal pumasok ng linggo, hindi ka pwede. Kita nyo, dinidiscriminate yung mga Kristiyano. Pero kung naisip mo na mas mahalaga na mayroon ng trabaho, kasi future mo yan, kailangan mong punta ng mga gamit, ay hindi po Kristiyano, ay ano lang, sumisinto ka lang ng unti-unti. Pero hindi talaga Kristiyano. Pwede mong gawin yan, ha? White lie, syempre mamamatay ka sa gutom, mawala ka ng trabaho, merong pamilya na kailangan buhayin. White lies naman, alam naman ni Lord sa puso mo na siya talaga. Well, unfortunately, wala kang conviction. Unfortunately, kapag dininay mo ang Panginoon, i-deny ka din niya. But if you have the conviction, ito yung difference ng mga walang pag-asa sa mayroong pag-asa. Babalikin ka na, but you have a living hope na after death, makakasama mo Panginoon. You will be convinced to say that you are a Christian. Nagkakaroon ng sense, nagkakaroon ng meaning yung mga ginagawa natin because sa conviction na meron tayo. Sa service na ginagawa natin, we are convinced na mas mahalaga to kaysa sa pagtrabaho natin. Yung conviction yung nagsasabi sa atin na ordinaryong araw yung Sunday, but this is for the Lord. We are convinced na para sa Panginoon yung Sunday. Tama ba? Nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng bigat. And when we say bigat, weight, that means giving the glory to God. Kung nilalagyan mo ng weight yung mga bagay. So, Christian, ikaw yan, nasaan yung conviction mo, kapatid? Maaaring maliit, maaaring malaki yung conviction mo, pero masasabi ko lang, you can always hope. Huwag kang matakot. Yung mga trials na yan ay nandyan to refine our conviction. Kaya huwag kang matakot dahil kaakibat palagi ng conviction natin, mga kapatid, yung pag-asa. Lahat ng tao may conviction, mapapansin nyo, sa religion, yung iba, diba? Dito na ako, hindi na ako pwedeng alisin dito kasi dito na ako lumaki. Conviction yun. Pero babalikan natin, nasaan yung conviction natin? It is rooted on God's mercy and new birth. Ito yung difference ng conviction natin. Hindi nakadepende sa sarili natin lakas, sarili nating willpower, bagkos nakadepende sa Panginoon. Uulit-ulitin natin. So, tanungin natin ang sarili natin, nasaan yung conviction natin? Nasa biyaya ba ng Panginoon? O nasa ibang mga bagay? Next thing we should tackle is, ano yung pinag-aasahan natin? Ano ba yung inaasahan natin? Actually, nakalagay yan sa 1 Peter 1 verse 4. Yung sumunod lang sa verse 3. Ito yung inaasahan ni Pedro at natin mga Kristiyano. An inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Ito yung inaasahan natin mga kapatid. Hindi tayo pumaasa sa isang scam.
umaasa tayo sa isang inheritance na mumula sa Panginoon na kahit gano'n na tayo katanda dito, yung inheritance natin sa langit ay hindi mabubulok, hindi masisira. Tinatabi ng Panginoon para sa atin. So, yung conviction natin, nagkakaroon naman ng meaning, di ba? We are being convicted into something that is true. Hindi ba natin nakikita ngayon yung inheritance na yan? Pero we could always hope na totoo yan. Siyempre, hindi natin ma-experience natin yan ngayon. Pero yung conviction na meron tayo, na na-experience natin ngayon, ay napakalaking patunay na kumikilos ang Panginoon sa mga buhay natin. Yan yung na-experience natin araw-araw. Yung conviction na in the future, meron tayong inheritance. Yung present day na resulta ng pag-asa natin is conviction, and in the future, result of our hope is an inheritance that will never spoil nor fade. Are we convinced na totoo to? Siyempre, kung convinced tayo, if we are convicted na totoo to, it will translate again in our lives. Makikita sa mga buhay natin kung ano yung binibigyan natin ng halaga. Kung ano yung importante sa atin. Inheritance in heaven o yung mga bagay na inaasam din ng mga walang pag-asa. Mapasin nyo, di ba? Kung ano yung hinahanap nila dito sa mundo, yun yung inaasahan nila. Pero tayo, yung inaasahan natin, wala sa mundo ko. Because it is kept in heaven. I think it is very evident, very obvious kung sino yung nakakalamang, di ba? Mas magandang di hamak yung pangako ng 1 Peter 1:4. Yung inheritance na hindi natin pwede i-compare sa lahat ng bagay na meron ang sanlibutan. And ultimately, to conclude everything, yung hope na kanina pa natin pinag-uusapan, baka narinig na kayo, is only made possible through the resurrection of Jesus Christ. Hope for eternal life, hope for an inheritance, yung hope na nagbibigay sa atin ng conviction na experience natin. Naging posible lamang yan, kapatid, dahil Jesus Christ ay buhay, totoong buhay sa mga oras na to. He was resurrected. Balikan natin yung 1 Peter 1:3. Sana ma-memorize natin ito. Pinapaulit-ulit ko talaga para ma-memorize natin. 1 Peter 1:3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Yan yung root, yan yung basis natin, into a living hope. At kung paano nangyari yung living hope na yun, paano nag-exist yung living hope na yun? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Bakit? Ito na, nasagutin na natin yung tanong. Bakit sa resurrection ni Jesus Christ, hindi sa kamatayan niya? Una sa lahat, the penalty of sin is death. Kaya namamatay dahil penalty yan ng kasalanan. Kung namatay si Kristo dahil sa mga kasalanan natin at hindi siya nabuhay ulit, it means that Jesus Christ's righteousness was not enough to overcome the penalty of sin, which is death. Kung hindi nabuhay si Kristo, kung hindi siya ulit binuhay ng Panginoon, meaning, yung katwiran ni Jesus Christ ay hindi nakasapat para bayaran yung kasalanan natin. Therefore, there's no righteousness in Him. There's no justice kay Kristo kung hindi siya nabuhay ulit. Isa rin siya sa mga unfortunate victim ng penalty of sin kung hindi siya nabuhay ulit. But since it is true and we are convinced na si Kristo
ay nabuhay ulit, we can definitely proclaim and celebrate na tinalo ng Panginoong Hesus, na binayaran ng Panginoong Hesus in full yung penalty of sin. Ito yung napakaganda sa resurrection, mga kapatid. Yung katotohanan na si Kristo ay buhay, muling binuhay ng Panginoon, is a great reminder that it is finished. It is truly finished. Jesus Christ has won. Tinalo niya ang kamatayan. It is a great reminder na binayaran na ni Kristo. Hindi nagkaroon ng deficit. Hindi nagkaroon ng utang si Kristo because He paid. Binayaran niya in full yung mga kasalanan natin. So, kapatid, there's no reason para mamuhay tayo sa kasalanan. We can always overcome sin because Christ is resurrected. We could always hope because Christ is resurrected. Pwede tayo umasa ng engrande because we know of this very miracle na isang patay ay binuhay ulit mula sa mercy ng Diyos. It is a miracle indeed, di ba? Himalaya, imposible mangyari yan, but it happened. And we are convinced na totoo to hanggang sa ngayon. We are convinced na si Kristo na namatay at muling binuhay after 3 days ay babalik in flesh. Babalik para tayo ay kunin. So kapatid, huwag kang matakot umasa. You could always have a living hope in our hearts sa mga ginagawa natin. Sa pagiging Kristiyano natin, yung mga ginagawa natin service, huwag mong isipin na walang saysay yan. Huwag mong isipin na hindi yan nakikita ng Diyos. Bagkus, always hope na mayroong kabuluhan yan. Mga kapatid, huwag tayo matakot na mag-serve na iniisip mo, wala namang mangyayari in the future. Meron tayong inheritance. Ulit-ulitin natin yan. At huwag mong hayaan na lamunin ka ng mundo. Yung mundo na walang pag-asa. Yung pag-asa nila na sa mga mamuting bagay such as faith, money, mga magandang bagay, mga lustful things. Ilagay natin yung pag-asa natin sa Panginoong Jesus. At sa katotohanan na si Kristo ay buhay. And ultimately, love is a response on what you know. Napakinggan natin yung katotohanan na pwede tayong umasa. Napakinggan natin yung katotohanan na si Kristo ay buhay. Anong response natin? Love. Mahalin natin yung katotohanan nito. Mahalin natin si Kristo. Mahalin natin yung kapwa natin. Yung mga Kristiyano na parang nadadala ng bigat ng problema sa buhay. Kailangan mo mahalin niya, kapatid. Kasi kung hindi mo maparamdam yung pagmamahal mo, unti-unti, manghihina yan kasi nakawala siya ng pag-asa. Pero kung mahal mo ang mga kapatid mo, ikaw yung magpapaalala na kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Pare-parehas tayo may pag-asa dito. Papaalala kong pilit sa iyo that we could always hope because Christ has been resurrected. Kahit ano man problema sa buhay, pwede natin gamitin yung katotohanan na si Kristo ay buhay para bigyan tayo ng renewed strength, renewed conviction sa mga ginagawa natin. Huwag tayong matakot. At for sure, gagamitin ng Panginoon ang simbahan ng Little Bible Church kahit nahihirapan, kahit dumaan sa mga trials, gagamitin ng Panginoon ang simbahan para magmahal, para ipaalala yung mga katotohanan na pakinggan natin ngayon at mga mapapakinggan pa sa future. Kasi
dala ng pagtanda, unti-unti nakakalimutan natin yan, nawawala yung focus natin, tama ba? Nawawala yung conviction natin. Parang nawawala ng sense yung mga ginagawa natin. Na unti-unti, nawawalan tayo, nadadala tayo ng entertainment ng mundo. Pero, mapala tayo, mayroong mga simbahan na patuloy na ipaparamdam yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapaalala ng salita ng Panginoon. Christ is revealed to His words. God revealed Himself through the Word of God, salita ng Diyos. Yan yung mga pinapakinggan natin sa Bible, binabasa natin, binememorize natin sa Bible. Dadating sa future, maraming magsasabi na ang Diyos daw nagsalita sa kanila. Lumipat na agad kayo sa church ngayon, kapag ganun yung sinasabi, nagsalita daw, narinig niya sa isip niya, nagsasalita ng Diyos. Ang Diyos po ay revealed sa salita niya. Meron na pong Bible, hindi na po kailangan na bumulong pa ang Diyos sa mga pastor. Kung revealed na po sa Bible ang Panginoon. So if we love God, if we love our brethren, patuloy natin ipaalala yung mga memory verses natin. Kung di na nila kaya magbasa, basahin natin para sa kanila. Para maalala nila that they are loved, that they could hope because God is revealed through the Word of God, through the Bible. Hanapin natin ang Panginoon sa Bible. Huwag na natin hanapin sa iba, baka mawindag lang tayo, mag-brainwash lang tayo ng mga maling katuruan. Hanapin natin ang Diyos sa salita niya because He revealed Himself in the Word of God in the first place. Yung hope natin, makikita natin yan. At naman yung pinag-aralan natin sa Bible. Yung pag-asa, yung conviction, yung mga na-experience natin trials, merong sense ang lahat ng yan. So, I will always exhort, encourage everyone na mag-aral ng salita ng Panginoon. As we celebrate yung resurrection of Jesus Christ, na tinuturo ng Biblia ng salita ng Panginoon, we are glorifying Him because yun ang nagko-convince sa atin na gawin natin. I hope that is true for everyone. We are convinced na ito yung totoo, ito yung magandang gawin, ito yung tamang gawin. Mabuhay kasama ang Panginoon Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord God, kami po ay nagpupuri ng papasalamat sa kabutihan mo. You made it possible, Panginoon. We could always hope, we could always expect great things because we know na Ikaw, Panginoon, ay Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagbigay, ang Diyos na maawain, ang Diyos na concern sa mga buhay namin. We're experiencing this living hope because we know the fact that Jesus Christ has been resurrected. Kaya patuloy namin pinagpapasalamat yung kabutihan mo. Ikaw ang nagplano mo na ito. Ikaw ang pumili sa bawat isa dito. Ikaw, Panginoon, ang nagpapaalam ng mga puso namin to always rejoice, to always expect, to always hope, because we know of this very good thing that Jesus Christ is alive forevermore. Patuloy namin pinapanalangin ng bawat isa, bawat pamilya, ang bawat tao dito. Huwag mong hayaan na mawala yung pag-asa niya sa iyo. Bagkos, patuloy mo yung paalala. Gamitin mo ang Antay Bible Church para iparamdam that there is a living hope sa mga tao na pinili mo, sa mga tao na umaasa sa iyo, Panginoon. At hayaan mo
na itong pag-asa na to would convict us to do great things for you, God. Huwag mong hayaan na mawala ng saysay yung buhay namin. Pagkos, bigyan mo kami ng conviction to do great things for you. Hayaan mo yung mga buhay namin na maging mabisang patunay ng isang tao na mayroong pag-asa sa Panginoon. Mayroong pag-asa dahil alam namin na may kabuluhan ng mga ginagawa namin para sa iyo. Patuloy namin pinapanalangin ang sambahan ito. Patuloy mo itong gamitin para maging pilar ng katotohanan na tinuturo ng Biblia. You have revealed yourself in the Bible, Lord. Na patuloy mong gamitin ang Litea Bible Church para magsilbing herald, para magsilbing tagapagsalita ng katotohanan mo. That you yourself will be revealed in each and every one of us. Ito po ang aming sarap na namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.